pero hindi naman po yan kulang. No, kaya ang problema ninyo, kahit may mga pananakit kayo, hindi nakukuha sa hilot. Pangalawa, wala din naman po kayong pilay. Kasi sa manggagamot, alam po yan kung may pilay kayo or may ipit na ugat, wala po. Ang problema po ninyo, ano yan, sa uric acid. No? Uric acid. Dati po ba, nagpa-check up na po kayo sa doktor? Hindi pa po. Kinuhaan kayo ng dugo, ano po, nakitaan po kayo mataas ang uric acid nyo? Hindi po. Medyo mataas po. Ayun. So, ako bilang manggagamot, kaya pala nakadalawang manghihilot ka na, hinilot-hilot ka, wala pa rin, may sakit pa rin. Kasi ang sakit nyo, uric acid. Eh, hindi ko pa naman kayo hinihilot. Hinawakan ko lang naman po kayo, alam ko na agad, uric acid. O, kaya pala hindi talaga kayo gagaling sa hilot. No? Kasi ang uric acid, ibang pamamaraan po ang gamutan dyan, para yan, gagaling na rin. Oo, yung mga hilot-hilot, nakakaginhawa. Pero hindi po yan nakakagamot ng uric acid. Parang rumugado, maestro eh. Sabi ko, parang akong, ibang ko dati nabubuhat ko. Eh, syempre, kasi ganito yan eh. Bugbog ang katawan nyo, kapahilot kayo ng pahilot, hindi naman gagaling po sa hilot yan. Sabihin natin, okay, ang hilot or masahe, nakakaginhawa. Pag may mga uric acid ka or may kakaiba kang sakit o kahit wala kang sakit, nakakaginhawa. Pero hindi po yan ang gamot sa uric acid. Kaya hindi talaga kayo gagaling. No? Kaya ganito po, Nay, lahat ng advice ko, kasi sabi niyo po, Nay, nung after nyo magpahilot, hindi na kayo nagpa-doktor. Pero dati, nung nagpa-check up kayo, bago kayo nagkaroon ng ganyan, nakitaan na kayong mataas ang uric acid ninyo. Nahilot na ako, master. Talagang nung nakita mo, medyo mataas di ako binigyan ng gamot. Medyo mataas ng doktor. Opo, yung Okay. cholesterol ko. Mhm. Mataas. So, yun nga po. Yan, katulad yan. Sa uric acid kasi yan. No? Kaya, ang ano na lang po, may advice ako sa inyo, para gumaling yung uric acid ninyo, then, huwag nyo na pong ipahilot yan. Kasi mabubugbog lang po yung katawan ninyo. Ha? Hindi tulad yan. Lakas pa din ang hilot, master. Kasi, ay syempre, ganun talaga, maghihilot. Kasi pag ganito yan, ay, may maghihilot kasi, hindi naman natin minamaliit, no? Ang profesyon niya talaga, maghilot. Eh ako kasi nangihilot ako, kaya alam ko po, no? Kahit anong klaseng sakit na tungkol sa hilot, lahat yan, sakop. Pero ito po, kaya kahit hindi ko kayo hawak-hawakan pa dyan, masamasayin. Kasi, meron kasi maghihilot, kailangan kakapain ka muna bago makikita kung may problema ka sa buto, sa ugat, sa ano, kahit wala, opo, kahit wala ka kasing sakit na sa pilay or ipit ng ugat or yung sakit na hindi naman dapat hilutin, once na hinawakan ka na maghihilot, syempre, pati buto mo pipindutin yan, kaya masakit. Kaya minsan, talagang ganon, na sabi nyo, ang bigat ng kamay, ganon talaga ang kamay na maghihilot. Kaya nakita ko naman, talagang maghihilot ang puntahan ninyo, kaso nga lang, yung problema ninyo, hindi yan gagaling sa maghihilot. Okay? Kasi ako maghihilot, kung hilutin ko, hindi naman kailangan hilutin ko. Kasi ang unang punta nyo dito, para ang dating, baka kailangan, papahilot kayo sa akin, parang ganun po. Pero hindi, kasi ang sakit ninyo, ibang pamamaraan po, para pag gumaling yung uric acid nyo, mawawala na rin po yung pain nyo dyan. Kasi wala po kayong pilay, wala kayong ipit na ugat. Kahit hindi ko po kayo, ito kasi sa may kinakapa po kasi ang maghihilot, kahit may mga technique po kasi, sa bagay, iba-iba naman ang maghihilot. May kinakapayan, alam na po yan agad kung may pilay ka ba, may ipit na ugat. Pero syempre, kapag malalim kasi ang problema sa talagang pipindutin ng matindihan, depende po, no? Pero sa inyo, wala kayong pilay. Wala naman sa awa ng Diyos. Wala po. No? Wala po yan ha? Wala. Kaya wala talaga, no? Hindi na kailangan pang diinan yan dahil kasi syempre pag yung mga pilay naman yan kayo wala naman kayong pilay. At saka wala rin ipit ng ugat. Ngayon, kadalasan, kapag naipitan kayo ng ugat, pwedeng mapilay ka, pwedeng hindi. Pero wala nang ipit ng ugat di mas lalo wala kayong pilay niyan. Kasi pag napilay ang isang tao, hindi pwedeng hindi may ipitan ng ugat. Kasi pag nakikita niya ako, master na ganyan, ano ba yan? Masabi ko, talaga pa ako. Opo. So, uric acid yan ha. So, yun. Hindi naman ang akala ko nga, sabi nyo kasi nung tinanong ko kanina, hindi pa kayo nagpapadoktor. Ngayon, kinala-refine natin. Nagpa-check up naman pala kayo sa doktor. Nakitaan na kayo mataas ang uric acid. Bilang manggagamot, nasasabi po sa inyo kung ano talaga yung problem ninyo, ha? No? Mataas lang ang uric acid. Yun lang, kasi uric acid. Pag nagamot po yan, unti-unti rin yung gagaling. No? Hindi nyo kailangan pahilot po yan. Pakita mo.
Wala rin pong mga kulang-kulang, wala po. Sige po, pakidilat po. Pakiubos po dito. Kailan kayo nagkasakit ng ganyan po? Ano pa ito, ma? Kailan nag-start po yan yung sa kanan po ninyo? Ito, master, ano na to, siguro mga kalating taon. Kalahating taon. Tapos, after ano, nung nagpahilot kayo, kumabila Wala. naman. Pero meron pa rin dito, Meron. dahil nagpahilot ka, nabawasan, pero lumipat dito malala na naman. Ayun. So, kasi sa uric acid po yan. Ganun talaga sa mga, pag sa uric acid, ganyan yan. Sa lilipat-lipat yan sa ibang parte ng mga joints natin. Minsan, nag stay pero madalas lumilipat. Yan po yung sakit sa uric acid, ha? So, yun. Sa awa ng Diyos, ano naman pala kayo ng doktor, mataas uric acid. Kailangan magamot yung uric acid ninyo para gumaling po yan. Yun po yun. Medyo matagal lang kaunti, pero may pamamaraan tayong mas mapabilis, pero wala yung bukas, makalawa, magaling agad. Hindi po, ano yan, kailangan healing process po. Healing process ang ganyan, lalo na kung kalahating buwan na po yung ganyan, na hindi na kayo bumalik ulit sa doktor nung after kayo magpa-check up. Tsaka hindi po kayo binigyan ng gamot kasi sobrang taas ng kolesterol. Ano kasi, master, Magkukomplikasyon kasi. sabi sa akin, wag lang mo nang bigyan ng sa cholesterol kasi hindi mo naman masyadong ano. Tingnan natin kung bumaba. Pagbalik ko, di na rin ako binigyan. Opo, ibig sabihin kasi, walang improvement po yung pagbaba ng, yung walang improvement na bumababa yung cholesterol ninyo, yung uric acid, yung anything. May mga tine-check po kasi yan. Kasi pag binigyan ng gamot, ay kawawa lang po yung kidney nyo tsaka atay. No? Kung hindi rin naman tatalab ang gamot. Kasi nga po, or else baka magkaroon ng komplikasyon lalo. Ganun kasi yan, kailangan may mga, ganun talagang panggagamot po. Healing process, step by step po. Ha? Pero may advice po ko sa inyo para makawala po kayo sa ganyang sakit.